Diyos po ang magpala sa mga salitang ito. So, magandang gabi. Muli, magpagpalang gabi sa ating lahat. Bago tayo matuloy, nais ko lang na i-share sa inyo yung lakad namin kanina habang nasa daan kami. Mayroon pong isang pamilya na aming nadaanan sa tabi ng highway. So, hindi namin na-expect na gano'n nga magiging sit up habang gusto namin magkape sa daan kasi dito nalutok po yung driver natin at yung pastor. So, yung dalawang sister nagnanais na mag-CR. So, walang masiaran kasi nasa highway kami. So, may isang tahanan po doon nasa highway. Pinatid ko sila doon at nakiusap na kung pwede makaihi sila. So, katalikod na sana ako. Buti pinaalala ng Panginoon sa akin. Hindi mo mabigyan ng flyer? So, bumalik ako. Habang nakatalikod na ako, bumalik lang ako. Nung after na pinaikot sila sa likod ng pinaihi. Nung pagbalik mga kapatid, nabigyan ko ng flyer yung sister. Si Sister Elsie Briones. Kung maaaring kilala ninyo yun doon sa may tabi. Malapit lang sa Daraitan is kaya na papasok. So, sa highway lang siya. So, nakausap ko mga kapatid at sinisharing ko siya. At naalo ko kung gusto niya magkagawain. So, sa kalooban ng Panginoon, baka next week, magkaroon ng stopover doon. Dahil, okay, tanggap siya na gagawain. Kanina sana magkaroon kaming gawain kasi lang nagkupra daw yung kanyang mister at nais niyang sumunod. So, sa next time na lang. Sabi niya, ano mang oras kayo dadaan, magagawain po tayo. So, yan siguro, hindi yun nagkataon na nakausap ko mga kapatid. Kaya lang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay ay naka-script na. So, yung lakad natin bawat isa, scriptural na po yan. Kumbaga, ginanap na lang natin ang bawat lakad natin sa harapan ng Panginoon. Maging itong gabing ito, hindi po ito nagkataon, kundi nakaprogram na po ito. At alam po ng Diyos kung sino ang kanyang mga anak. Amen. Hindi makarating po ang gawain ito sa dakong ito kung walang mga anak ang Diyos sa dakong ito. Kaya nga kung napapansin ninyo mga kapatid, maging sa mga alagad ng Diyos, mayroon pong tumalikod. Ngayon, itong ating binasa ngayon mga kapatid, pamagatan natin, kanino kami magsisiparoon? Saan tayo paroroon? At hindi po tayo ang gumawa ng paraan para patungo tayo sa Diyos, kundi ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo makatungo sa Kanya. Ay sabi ni Pedro, habang kausap niya itong mga alagad, sabi niya dito, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Yun yung mga disipulo niya na galing sa mission work na 70 disciple mga kapatid. Hallelujah. Na tumalikod kay Christ noong nirebuke na ni Christ na mga galak kayo kung ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na Kordero. At hindi nila napag-unawa yun mga kapatid. Kaya ang ginawa nitong mga talikod, mga alagad na ito ay tumalikod. Ngayon, may naiwan po na 12 na alagad. At itong 12 alagad po na naiwan ay diniscourage ni Kristo ito. Sabi ni Christ, kayo, di ba kayo sasama sa kanila? Iwan nila ako. Pero ano ang nasa kaibuturan ni Apostol Pedro mga kapatid? Na bakit hindi niya magawang umalis at tumalikod kay Kristo? Ang sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Yun ang sabi ni Christ sa kanila. Sumunod kayo sa kanila kung gusto ninyo. Ano ang sagot ni Pedro?
Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Right. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, saan tayo paroroon kung hindi tayo pinatagpo ng Diyos? Right. Saan tayo paroroon? Sino ang ating inaasahan? Amen. Diba? Kanino tayo pupunta? In case na mayroon ng mga problema ang mundong ito. Sa gabing ito, nawa bigyan tayo ng Diyos ng iba yung pananampalataya, mga kapatid. Bakit? Maraming alagad na hindi nakaunawa noong pinagsabihan na sila ni Kristo. Mabuti na lang itong 12 kaya nakaintindi. Yung isa pa dito, mga kapatid, nakansila pa. Nawala pa siya. Hindi pa siya nakaabot sa Day of Pentecost. Bakit? Diyan, yung isa dito na alagad na tinatawag na Judas Iscariote, dito pumasok si Satan para gamitin siya na ipagkanulo ang ating Panginoong Diyos. Bakit kinakailangan ipagkanulo siya? At bakit kinakailangan na mangyari ang lahat ng mga bagay nito? Dahil nakahula na ang patungkol sa kanya. Para saan? Para pumaroon siya sa krus ng Kalbaryo. Yung krus ng Kalbaryo, sabi ng propeta, pag may mga problema ka, tumingin ka sa krus. Amen. Right. Kinakailangan sa bawat mayroong kang mga bagay na tila bagang hindi mo na kaya, sa krus ka tumingin. Bakit? Siya na ang nagkaya doon sa ating mga pagsubok sa buhay. Siya na ang nagdala. Imbis na tayo ang magbayad, siya ang nagbayad. Amen. Napakahayahay nga natin kung tutuusin. Wala na tayong ginawa. Isa lang ang sinasabi ni Christ. Maniwala kayo sa akin dahil ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang pwedeng pumaroon sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Kaya nga dadaan tayong lahat kay Kristo. Right. Bakit? Si Kristo ang daan. Amen. Ang kaparaanan para sa ating kaligtasan. Kaya ngayong ating mga pagsubok sa buhay, naku, kasing kukulang yata, kalakihan. Wala pa nga tayo sa kalingkingan ni Job. Si Job, noong ito kasing ating kaaway, mga kapatid, accuser ito. Ito ang tagapagsumbong sa harapan ng Diyos kung ano ang ating mga ginagawa everyday. Si Job, isinumbong niya doon. Kaya si Job, dahil malaki ang pagkakatiwala ng Diyos sa kanya, ipinaubaya siya ng Diyos sa diablo para masubok. Pero hindi bumigay si Job, mga kapatid. Tayo pa kaya na ang pagsubok sa atin, sabi ng kasulatan, hindi tayo sinusubok ng Diyos nang hindi natin kaya. Kaya ibig sabihin, may tiwala ang Diyos sa iyo. Kung binigyan ka ng Diyos ng pagsubok, may tiwala ang Diyos sa iyo na hindi ka tatalikod sa Kanya. Hindi katulad dito sa 70 disciple na ito. Kaya tayo, mga kapatid, ang pagsubok natin at hindi pa matagal. Bakit? Ang panahon natin hindi katulad sa ibang panahon na lumipas na sobrang haba ang pagsakripisyo nila. Sa atin, maiksi lang. Itong Laodicea, sabi ng Epeso, sabi ng propeta, ang Epeso, 117 years ang kanilang ginugol. Ang sabi, paiksiin daw ni Kristo ang panahon na ito, mga kapatid, at hindi daw patatagalin. Mas pinaiksi ang ating panahon ngayon. Kung pinaiksi, kung ang panahon ng Epeso, 117 years, ang ating kayang panahon, hindi ganun ka tagal na tatagal tayo ng 117 years, mga kapatid. So ilang taon na ang ginugol natin. Kaya nga doon minsan sa napagtanto-tanto ni Pastor Noni, ang nalalabi kung doon makabase, base lang ito, hindi ito may 7 years na lang nalalabi. Ang 3.5 years, mga kapatid, ikukonsume pa ng Israel. Kasi ang message na ito, mag-back to Israel ito. Itong message ng Gentile dispensation natin, itong biyaya na ito natin tinanggap, babalik ito sa Israel. So kung magkataon
gaano na lang kalapit ang panahon na ating kinabibilangan. Kaya nga bakit ang mga tao, pag narinig na nila yung mensahe, kasi hinahanap natin dito ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong pakialam dyan sa mga hindi anak ng Diyos. Although, ang mensahe para sa lahat. Bakit hindi rin nila ito pakikinggan eh? Kahit napansin nyo sa panahon ni Christ, ilan lang ang nakareceive sa biyaya ni Christ nung bumaba siya? Kunti lang. Kasi hindi paramihan sa bawat panahon, hindi paramihan ang mga hinirang ng Diyos. Kakuntian. Sa panahon ni Noah, 8. Sa panahon ni Lot, 3. 4 sana. Naging asin pa yung isa dahil sa katigasan ng ulo. Parehas yan dito, tumalikod. Sabi, huwag lumingon, lumingon. May instruction ang anghel ng Diyos. Go forward. Tumakbo kayo na huwag kayong lilingon, huwag niyong subukan lumingon. Tumakbo kayo ng mabilis. Kaya hindi ko maisasagawa ang ating gagawin. Sabi ng anghel. Nung nakatakbo na, lumingon pa itong isa. Undas, mga kapatid, nagiging haliging asid. 3 lang ang nakaligtas. Sa ating panahon, sabi ng propeta, ibinabase tayo, ang kaligtasan ay binabase sa 1 in a million. Kaya nga sabi ng Diyos, sabi ng propeta, kung mayroong iligtas dito sa Pilipinas na 10, akuin natin na isa tayo doon. Kung sa 10 ha, isa tayo doon. Kasi, hindi talaga marami. Mas marami ang anak ng masama sa mundong ito kaysa i-compare sa mga anak ng Diyos. Kaya sa panahon ni Kristo, ilan lang ang nagkaroon ng kuan doon, mga kapatid, nakareceive sa biyaya. Sa ating panahon, kakunti ito. So sabi dito ni Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kapatid, dito sa message niyang kanino kami magsisiparoon, 1960 na ipangaral ito ng propeta sa ating panahon. Sa John 4, pizza ng John 4. Sa paragraph 23, sabi niya, alam niyo ang mga tao sa panahon ngayon ay katulad din naman noong mga tao sa panahon noon. Lumalakad ang mga tao na di nila nalalaman kung saan ba sila patutungo. Napansin niyo, mga kapatid, ang mensahe ng propeta? Itong mensahe ng propeta sa propeta ng Diyos sa huling panahon na ito, ini-ignore ito ng karamihan, lalo na sa mga religious group. Ini-ignore. Kaya ang Diyos, sabi ng Revelation, kung makatok na lang ang Diyos, bakit kinik out siya palabas? Hindi siya makapasok. Kaya kung sino mang magbukas ng pintuan na yan, papasok siya. Hallelujah. Doon pa lang makapasok ang Diyos sa individual natin, habang kinakatok ang mga pintuan ng ating mga puso. Amen. Para kung tanggapin mo siya, magkasama kayo. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Sabi niya, at para bang wala silang pakialam, malaya silang makapupunta saan man nila gustong pumunta. At mistula bang kalayawan lagi ang hanap ng mga taong ito. Napansin, sabi ng propeta, nakita kasi ito ng propeta ang kalagayan ng mundong ito. Kung ano ang kalagayan ng mga tao sa mundong ito. Puro na lang daw kalayawan. Hallelujah. Sabi niya, ang tao ngay mistulang walang pinagbagot kagayang-kagaya nung kanyang lisanin ang Diyos sa halamanan. So napansin nyo, noong si Iba, noong ang tao nagkasala, mga kapatid, nung kanyang lisanin ang Diyos sa halamanan ng Eden, na hayat, napabayaan nga, naggumawa sa kanyang sarili. Mangyaring iwinaglit niya mismo ang Diyos. Doon nagsimula, noong itinaboy na ng Diyos ang tao sa halamanan. Mula noon, naputol ang access ng tao sa Diyos. Di na siya makakontak sa Diyos. Hindi katulad nung hindi pa nagkasala ang tao, na ang Diyos kasama nila. Hallelujah. Kaya nga ang Diyos, sa pamagitan ng kanyang salita,
sa ating panahon ngayon, ay hindi naman din tayo iniiwan ng Diyos. Amen. Ang Diyos kasama natin. Amen. Nasaan ang Diyos? Sa anyong salita. Amen. Nandito siya sa banal na kasulatan. Amen. Kaya nga sabi niya, ang sino mang sumasampalataya, maniwala at magpabautismo, maliligtas. Amen. Datapot ang hindi sasampalataya, parurusahan. May kaukulang parusa ang Diyos na inihanda Tunay. Right. para sa mga hindi daw sasampalataya. Amen. Yes, Lord. So ang tao, binigyan ng kalayaan kung pumili. Tunay. Kung saan niya ibig lumakad, saan niya ibig igugol ang kanyang buhay habang siya nabubuhay. Correct. At mayroon pong babala ang Diyos, mga kapatid, sa mga taong hindi sasampalataya. That's right. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, mapapalad ang mga tao kung sila'y maniniwala sa akin. Bakit? Siya naman talaga ang daan. Walang ibang daan na pwede natin tahakin. Ang daan lamang ng Diyos para tayo maka-access sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, at siya'y sadyang pumupunta sa kung saan niya naisin. At mistulang ang buong diwa niya sa kalayawan na lang nakahilig. Napansin niyo ang mga tao sa mundong ito, talo na sa mga bandang syudad. Tunay. Ang mga tao, mga kapatid, kung sa kalayawan, maging sa mga hitsura nila, naku, katulad sa panahon ng Sodoma. Right. Tandaan niyo mga kapatid, ang panahon ng Sodoma, umusbong doon ang pinakamaraming bakla at saka Right. tumboy. Kaya doon nagalit ang Diyos. Amen. Yung dalawang anghel na bumaba sa Sodoma, kinagustuhan ng mga lalaki doon. Hallelujah. Sabi nga ni Lot, mga anak niya, doon sa mga tao na gustong anuhin yung anghel, sabi ni Lot, nandito yung aking mga anak na babae, ito na lang kunin nyo. Ay, hindi namin yan gusto. Gusto namin yung gwapong lalaki na nandiyan sa loob ng bahay mo. Hallelujah. Oh. Kaya kung pinatay sila ng anghel noon, buti na lang, niligaw sila, Binulag lang. binulag. Hindi nila nakita kung saan na yung dalawang anghel, mga kapatid. Kaya ganyan ang sistema ng Sodoma. Kaya ano ang nilarawan ng Sodoma sa ating panahon? Sabi ng kasulatan, kung ano ang kalagayan ng Sodoma, ganon ang mangyari sa mundong ito. Sa oras na dumating ng anak ng tao. Amen. Kaya delikado mga kapatid, pag hindi tayo ma-secured sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang ating kaligtasan nandito lang sa salita ng Diyos. Amen. Wala tayong ibang makuha na kaligtasan sa mga tao sa mundong ito. Kundi ang ating kaligtasan nakabatay sa salita ng Diyos, mga Amen. kapatid. Hallelujah. Kaya nga habang ini-study ko ito, mga kapatid, grabe inspiration na talagang nakakatouch talaga ito. Bakit? May mga tao pang magawang tumalikod sa Diyos. Right. Alam niyo bakit tumatalikod ito? Mga taong hindi bahagi sa eternity. Right. Right. Kaya kung bahagi ito, kahit ano pang gawin ng Diablo, hindi matitinag ang mga ito. Katulad sa atin mga kapatid. Basta humawa ka lang ng mabuti sa Diyos. At huwag mong isiping bibitaw ka. Kasi sabi ng Panginoon, napakahirap ng tao na malaglag sa kamay ng Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Sabi niya, at wala nga siyang pinagbago sa kanyang hilig. Di siya masyadong nagbago sa kanyang pananaw. Pinangahawakan niya ng husto ang kanyang dahong igos na relihiyon. Yun yung itinakip ni Eva at Adan na agos ng dahon ng igos noong pumasok ng kasalanan. Kaya nag-represent ang dahon ng igos sa relihiyon, mga kapatid. Right. Pantakip sa kasalanan. Hindi talaga nila gustong maalis ang kasalanan. Kaya ayaw nilang pumasok sa Diyos na totoo. Nanatili sila. Kaya nga sabi ng Revelation 18:4, lumabas kayo. Huwag kayong maniwala na manatili dyan. Kasi darating ang araw na magpababa ako ng salot. Pag hindi kayo umalis dyan, madadamay kayo sa kanila. Amen. Oh. Madadamay talaga pag hindi tayo kumilos na para makalis. Kaya mapalad kayo, mga kapatid. Mapalad tayo. Hallelujah. Na
sa simpleng pangangaral, naiintindihan niyo kung ano ang panawagan ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, nasa pagitan tayo ng biyaya at awa ay hatol. Biyaya at hatol. Pag nireject mo ang biyaya, judgment ang kasunod niyan. Right. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, waiting for judgment ang lahat ng mga tao na i-reject ang mensahe sa huling panahon ito. Right. Kaya nga maraming bansa na sinabi ng propeta na wala ng pag-asa. Maraming bansa na wala ng pag-asa, mga kapatid. Itong Pilipinas, mapalad pa ito kasi tinatawag itong bansa natin na Binawal ng Bible. dito kasi maraming Christian. Although magkaiba-iba ang mga paniniwala, pero Christian pa rin ang tawag sa kanila. Sa kaligitnaan ng lahat ng mga tinatawag na Christian, Right. mayroong isang totoo. Amen. Kaya kailangan makatayo tayo sa totoo. Amen. Makita natin kung ano talaga ang totoo. Hallelujah. Kasi nakadepende yan sa pangangaral ng nagdadala ng aral Right. ng Diyos. Kasi mayroon pong mga false na mga nagtuturo. Kung doon kayo makapakinig, patay talaga ang impluwensya ng pananampalataya ng tao. Hallelujah. Kaya mapalad tayo. Amen. Tayo ang pinagkatagpo ng Ay, Panginoon sa gabi Amen. ngayon, mga kapatid. Kasi minsan ang iba, ang mga nagngangaral ngayon sa ating panahon, gumagamit sila ng sistema nila. Picture doon, tapos yung ginagamit ang katulad ninyo para sa sarili nilang interes. Magpadala sa ibang bansa, ang ibang bansa naman nakaback up sa kanila ng financial. Tayo, hindi tayo ganon. Ang financial natin na inasahan, yung blessing galing sa langit, hindi galing sa tao. Hallelujah. Yung pag-alabin, yung ating mga puso, yung sumapat yung ano natin, pananampalataya na ang blessing ng Diyos nag-uumapaw. Hallelujah. Hindi mo naisin yung mga bagay na anong mayroon ang mundong ito. Correct. Right. Oh, hallelujah. Pag itong mundong ito, napakalapit na nitong magkaroon ng distraction, mga kapatid. Kaya nga tayo, piniprepare tayo ng Diyos patungo sa kanyang kaharian. Amen. Kasi ang ating kalagayan hindi naman talaga tarito eh. Pilgrim stranger po tayo dito. Hallelujah. Hindi nga natin alam kung paano tayo sa sarili nating karunungan, paano ka nabuo para isilang sa mundong ito. Kung hindi ang karunungan ng Diyos. Hallelujah. Yan ang mga hindi nakita ng mga taong marunong sa mundong ito. Hallelujah. So sabi nito, ang gusto niya ay sarili niyang diskarte mismo. At sige, kanyang tatakpan ang kanyang sarili at lalakad ng ganoon. Humigit kumulang, gaya ng sinasabi ko, humigit kumulang na kontento na sa ganoong kontento sa sarili niyang diskarte. Kung may kahulugan nga ang salitang yan, ipinapaniwala niya ang kanyang sarili na kontento na siya sa kabila ng doon mismo sa kaibuturan ng kaluluwa niya. Alam niya na mali siya. Alam niya na anumang gawin ng tao, yun nga'y nasa laula na mula sa simula pa lang. At wala nga siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili na mistulang ang maisintas man niya ang buta niya nang walang tulong. Di pa rin siya makakatalon patungo sa buwan. Di niya yun magagawa. Anumang pagsisikap niya na magawa yun. Magmimistula lang siyang lipardo na kahit anong himod at himod sa kanyang batik ay di yun mabubura. Ang naibubunsod lang niya ay mas lalo lang nagiging litaw ang kanyang mga kasalanan. Pero siya, sa kabila nun, ay di pa rin niya gustong makinig. Nagsusumikap lang siya nang walang patutunguhan. Kung nakikita natin ang mga kalagayan ng mga tao, lalo na sa mga relihiyon ngayon, mga kapatid, na nagkukunyapit doon at ayaw na humiwalay sa ganong kalagayan. Sabi ng propeta, nakuntinto na ang mga tao sa ganon ang kalagayan. Pero yung mga tao ng Diyos, individual tinatawag ng Diyos, mga kapatid. Isa-isa tinatawag sa baptist. Sa bawat grupo ng relihiyon, tinatawag isa-isa doon ang bawat mga anak ng Diyos. Sabi niya, pero si Pedro,
Noong panahon na yun, sumagot siya katulad ng marami sa atin sa gabing ito. So si Pedro, kung papansinin natin, may nasumpungan kasi siyang isang bagay na kakaiba. Nakatagpo niya si Jesus at napagkilala niya na may bagay na higit pa sa paglalakad lang ng walang patutunguhan. Sino mang makatagpo kay Jesus ay di na siya magnanais na malayot walang patutunguhan. Kaya nga ang tao, pag si Kristo ang nakatagpo, napakabiyaya, napakapalad ng tao kung si Kristo ang makatagpo niya. Sabi ng propeta, sabi niya, may bagay na mangyayari sa kanya. Kapag nakatagpo niya si Jesus, di na siya katulad ng dati. Kaya bakit? Tayo, sa oras na nakatagpo natin si Kristo, ang buhay natin noon, napagbago. Hindi na tayo katulad ng lakad ng mundong ito. Bakit? Ang nais ng Diyos, isisiparit ka. Kung ano ang lakad ng mundong ito, ihiwalay ka ng Diyos, mga kapatid. Gagawin ng Diyos ang nararapat sa'yo. Amen. Di ba, ang mga sister, mga brother, basta sumusunod ka kay Kristo, babaguhin ni Kristo ang buhay natin. Ako isishare ko lang sa inyo ang karanasan ko, mga kapatid, nung araw, nung ako'y namumuhay pa sa sanlibutan. Isang araw, mga kapatid, hindi ko akalain na nagising na lang ako na para bagang hindi ko maintindihan na nung nakita ko yung sarili ko sa isang tao. Kasi may nakita akong isang tao na pababa sa amin, may dalang bisikleta na pasuray-suray. Alam niyo mga kapatid, yung lasing pag lumalakad, parang kanya lahat ang daan. Karanasan ko yan. Kaya yan ang isang bagay na kung hindi ako nakapasok sa biyayang ito, hindi ko alam kung nabubuhay pa ako sa oras na ito, mga kapatid. Nung nakita ko yung isang taong naglalakad, taas yung amin, doon ako sa baba. Nakaupo ako sa may pintuan na para bagang nag-iisip ng walang iniisip. Sabi ko, napailing-iling ako, sabi ko, yung isip ko napailing-iling na nagsasalita. Sabi ko, kung hindi siguro ako binago ng Diyos, hanggang ngayon ganyan pang lakad ng buhay ko. Supurihin ang Diyos sa ginawa niya sa buhay ko, mga kapatid. Dahil sa lakad ko nung araw, hindi ko alam. Mabuti nilang tinirahan pa ako ng buhay ng Panginoon. Ilang beses na po ako muntik mamatay. Dahil sa mga trouble na na-encounter. Kung hindi lang talaga, mabuti lang hindi niloob ng Diyos. Kaya kung niloob ng Diyos, hindi lang magbilang ng isa, dalawa ang maalisan ko ng buhay. Dahil sa sitwasyon na nagkaroon ng rayot sa lugar na tinitirahan ko, mga kapatid. So ako, marami akong armas na dala sa sarili. At kung tutuusin, kaya kong idipinsa ang sarili ko pagdating sa away. Pero hindi pinahintulot ng Diyos na masadsad ako sa engkwentro sa kalagitnaan. Lahat ng kasama ko, nasakay na sa mobil. Ang iba, hinahanap akong nasaan. Halos mga patay na, nakabulagta sa mga gilid ng kalsada. Hallelujah. Sa lahat ng namin magkakasama, 4 lang kami ang walang damage. Pero hindi na ako humarap sa mga kapatid. Yun ang mga karanasan ko. Kaya nga, nung isang araw, na may naglalakad patungo sa bahay, napailing-iling ako. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, na binago ang buhay ko. Kung hindi mo binago, baka wala na akong buhay, at nadakdan mo akong ganyan ang kalagayan. Delikado ang kalagayan ng isang tao. Kaya nga yung mga nangamatay na mga tao na hindi nakapagsisi, kung idaan natin sa banal na kasulatan ang kanilang kalagayan, mga kapatid, waiting for judgment. Kasi hindi sila naproseso ayon sa biyaya ng Diyos sa ating panahon. Kaya nga tayo, bakit tayo pinoproseso? Na ang sumasampalataya mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sasampalataya, parurusahan. Nandyan ang awa at saka ang judgment.
sa Mark 16:16 ito, sige basahin natin. Bigyan nyo sila para maano nila, witness ang mga bagay na ito. Nandito ang ano eh. Sabi dito, sa 15 simulan natin. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang naabot namin, naraon, hindi ako, dito pa lang, Quezon at saka Bicol ang napuntahan para sa pangangaral na ito na nakasama ko mga kapatid. Si Amen. Pastor None, naikot na itong buong Pilipinas. Amen. Dito pa lang tayo sa sarili nating bansa, hindi pa sa buong sanglibutan. Right. Hallelujah. Buong sanglibutan eh, pangaral eh. Amen. Sabi dito sa 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Diyan pa lang mga kapatid. Yung una, mayroon dyan biyaya kung sasampalataya. Correct. Right. Kung hindi ka sasampalataya, judgment. Ano? Amen. Parusahan. Right. Kaya magpili ang tao dahil ang tao, noong inilagay ng Diyos ang tao sa Eden mga kapatid, hindi niya kinover ang kalayaan. Yung tinatawag na pre-moral agency, hindi yon sinakop ng Diyos. Ibinibigay sa tao yon kung saan niya ibig pumili. Right. Para naman hindi tayo sunod, parang hindi robot na didiktahan. Kasi ang robot, sunod-sunuran. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng pamimili. Amen. Kung saan ba nimo gugulin, sabi nga ng propeta, yung kalayaan nyo, hindi yan sinakop ng Diyos. Kung saan ba nimo ibig, saan mo ibig gugulin ang iyong buhay. Right. Kung ibig mong magpakalayaw sa mundong ito, magpakalayaw ka. Kasi kalayaan mo yan. Amen. Kung gusto mo, kaya sabi ng Diyos, ang mabuti, magpakabuti pa. Ang masama, magpakasama pa. Right. Kasi darating ang araw, pag nag-judgment ang Diyos, tama ang hatol ng Diyos sa bawat tao. Hallelujah. Kaya nga, ang Diyos mabuti. Amen. Hindi ang Diyos hahatol nang wala muna siyang babala. Kaya nga, mayroon munang warning before ang judgment, mga kapatid. Amen. So sabi dito, at hito noon si Pedro na nakatagpo niya si Jesus at may nakita siyang kung anong bagay kay Jesus na kaiba sa iba pang tao. Wala ngang ibang tao na tulad ni Jesus at natagpuan niya ang dakilang bagay na ito Amen. sa kanya para sagutin siya sa tanong na ito. Panginoon, kanino po kami magsisiparoon? Right. Kaya nga sabi ni Pedro kay Christ, Panginoon, kanino kami magparoon? Nakita namin na ikaw ang may taglay ng salita ng buhay. Salita na buhay na walang hanggan. Amen. Sa iyo lamang ito namin nakikita. At kami sumampalataya. Amen. Hallelujah. Nung sumampalataya sila, kaya si Pedro, nabigyan ng biyaya ng Diyos mga kapatid. At siya ang napagkatiwalaan ng susi ng kaharian. Amen. Diba? Right. Siya ang ginamit ng Diyos na mabuksan ang biyayang ito. Itong susi ng salita ng Diyos. Ito yung kaharian, mga kapatid. Sabi niya, sinabi ni Jesus ngayon, kung gusto niyong umalis kasama nung 70, malaya kayo. Ba, sabi ni Christ. Sige, sumama lang kayo at umalis na rin. Umalis na kayo. Diniscourage pa. Hallelujah. Kung iwan niyo ako, bahala kayo sa buhay mo kung saan niyo ibig. Right. Total, pag dating ng time na maghatol, isama ko kayo sa paghatol. Pag tumalikod din kayo sa akin. Diba? Parang ganun kasimple. Right. Hallelujah. Sabi ni Pedro, pero sabi ni Pedro, saan kami paroroon? Kanino pa kami magsisiparoon? Yamang ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Wala ang iba pa ang nagtataglay nito. Right. So alam ni Pedro na wala nang nagtataglay ng buhay na ito na tinutukoy na buhay na walang hanggan. Right. Kundi siya lang. At si Pedro ay kasama na niya ng tagal na rin. At nasaksihan ang kanyang mga himalat, mga tanda, at mga kababalagan, buhat sa Diyos. At
nakilala na yun ang katotohanan na taglay ni Jesus, ang salita ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. So, napag-unawa, na-identify ni Pedro kung ano yung ipinapangusap ng Panginoon natin Yes. sa kanila. Amen. At ang salita ni Christ na isinalita doon sa kanila hanggang ngayon nandito sa atin. Amen. At pinagsalusaluhan pa rin natin mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Dahil hindi pa natapos ang panahon. Yes. Pag natapos ang panahon, pag natapos itong ating kapanahonan mga kapatid, pag ipina-stop na ng Antikristo ito, stop na rin yung pagsamba natin sa Diyos. Yun ang ating pagpapahinga para maglingkod sa Diyos mga kapatid. Amen. Bakit? Naghihintay tayo na babaguhin ng Diyos ang ating laman. So nice. Pag nadatnan tayo ng Diyos na buhay, Amen. babaguhin ng Diyos itong ating laman. Bakit? Hindi ito pwedeng magmana ng buhay na walang hanggan ang laman at dugo. Right. Ay ang gagawin ng Diyos, babaguhin niya ito. Amen. Ibabody change niya ito. Bago tayo, i-cut up ng Diyos. Right. Anong ibig sabihin ng cut up? Aagawin. Saka pa lang tayo, mga kapatid. Yan ang ating hinihintay. Dahil nakapropesi po yan ni Apostol Pablo, na isang araw ay kukunin ng Diyos sa isang kisap mata ang kanyang mga anak sa mundong ito. Bago pa lang bababa yung kanilang kaguluhan. O, diba? Magkaroon ng kaguluhan. Tribulation, sabi nga ng Malakyas, kakilakilabot ang mga bagay na ito. Amen. Sa Malakyas 4. O ito. Sa 5, sabi, narito, sa 1, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. At ang lahat na palalo, so lahat ng palalo, Right. lahat ng palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Lord. So wala talagang iiwan mga kapatid. Talagang gaano kaya itong panahon na ito ng Malakyas na ito mga kapatid, isang araw kakilakilabot ito. Wala pang nangyari na kakilakilabot na araw. Amen. Hallelujah. Bago mangyari ito, kakilakilabot na mga araw mga kapatid, wala na po tayo sa mundong ito. Nice. Amen. Inagaw na po tayo. Yan ang ating inaasam na agawin tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos, sabi nga, magpapadala, sabi ng Revelation, kaya kayo pinapalabas tayo ng Diyos para di tayo madamay sa kanyang gagawin sa mundong ito. Diba? Kaya piniprepare tayo ng Diyos na sasakdalin. Sinasakdal tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya bakit kailangan natin makapasok kay Kristo? Amen. Dahil si Kristo lang ang tanging So daan nice. para tayo makarating sa kanyang kinaroroonan. Amen. Paano tayo makakarating? Sabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay ng Diyos sa mga tao para sukat nating ikaligtas. So wala talaga ibang pangalan. Ang lahat naman ng mga relihiyon ngayon, nag-aangkin naman na mayroong kaligtasan talaga sa kanila. Pero tayo, hindi tayo nag-aangkin sa relihiyon tayo na mayroon tayong kaligtasan. Ang kaligtasan natin na kay Kristo. Amen. Right. Nasa salita ni Kristo ang ating kaligtasan. Right. Wala tayong makakamtan na mga bagay na kaligtasan dyan sa mundong ito. Maliban na lang kay Kristo. Amen. So, malapit na tayo magtapos mga kapatid. Mahaba pa itong quotation na ito. Napakaganda pa naman ito na quotation. To be continue na lang natin kapag hindi natin tapos mga kapatid. So, itong mensahe ng propeta ng Diyos sa huling kapanahonan natin kinabibilangan mga kapatid. Ito yung ating pagkain sa huling panahon. Hallelujah. At itong pagkain natin sa huling panahon, hindi ito nakalabas sa scripture. Nagdadabtil po ito. Itong mensahe ng propeta ng Diyos at ang banal na kasulatan ay magkadabtil po ito. Hindi po ito magkakontradict. Kasi kung magkakontradict ito, magbabanggaan ito. Hindi po tayo magkakasundo. Hallelujah. Kaya ang ginagawa ng Diyos, hindi niya maaring pabayaan ang kanyang salita para sa kanyang mga anak sa kapanahon ng ito. Kaya ang ginagawa ng Diyos, pinapalabas niya. Isa-isa tayo.
Kaya yung mga nakareceive na sa Panginoon, nakalabas na. At hindi po kayo pumasok sa relihiyon. Pumasok po kayo kay Kristo. Amen. Right. At hindi po kami nagdadala ng pangalan ng relihiyon, kundi pangalan ni Kristo ang ating dinadala. Amen. Bakit? Siya ang may pangalan na pakapagliligtas sa atin. Yung pangalan ni Kristo, siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa inyo at sa akin. Hallelujah. Para sa ating lahat na mga tinatawag ng Diyos na mga anak. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, nagkakaisa tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Nag-iibigan, nagsasakripisyuhan. Bakit kami nagsasakripisyo? Dahil ba sa sarili namin kagustuhan? Ang Diyos ang may ibig dito, mga kapatid. At ang bawat mga tao, pinapakilos ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa kalooban ng tao. Kaya kung kalooban ng tao, utusan nga ako ng nanay ko, hindi ako pumapayag eh. Pupunta pa kaya dito? Hallelujah. Dati yun. So ngayon, dahil sa ang kalooban ng Diyos bilang mga Kristiyano, sabi nga, ibahagi mo yung, kasi yung sa lahat ng salita, mga kapatid, ang pag-ibig ang pinaka dapis. Oh. Yung charity kung tawagin. Oh. Hallelujah. Kaya nga pagdating sa pag-ibig, yung totoong pag-ibig hindi mapagpakunwari. Divine love. Hindi mapagkunwari yan. Kahit saan ka utusan ng Diyos, pumunta ka doon sa Pulilyo, si Pastor, utusan ng Panginoon yan doon. Huwag mo akong isama pa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga pag ang Diyos ang kumilos, kami hindi namin alam kung bakit kami nakarating dito Alam niyo kung bakit? Ang ginawa, kasi ang Espiritu Santo, pag nag-lead yan sa katulad nila manggagawa, ako bahagi lang ako ng kanilang ginagawa sa Panginoon. Tayong lahat, kaming lahat, mga bahagi. Isang araw, inililid si Pastor John na mamigay kami ng flyer. Mabuti na lang, dyan sa Little Baguio, mayroon pong tumanggap na magpagawain. So, nakapagsimula ang gawain doon sa madaling salita. Itong isa naming kapatid na si Brother Jeffrey, taga rito pala sa Quirosep, hanggang nakilala namin si Sister Sally. So, hindi namin akalain si Sister Sally at saka si Brother Ricky at saka si Brother Simplicio, magkapatid pala. At hindi namin nakalain, mga kapatid, may mga humble heart pa pala na nanatitira sa panahon natin, mga anak ng Diyos. Diyan malalaman sa pamagitan ng ating mga kalooban, mga kapatid. Amen. Dahil ang mga tao na mayroong mga puso na magpakumbaba, diyan mo maramdaman ang mga anak ng Diyos. Kasi hindi namin alam kung sino ang mga anak ng Diyos. Kung hindi mahayag ang salita ng Diyos, hindi namin malalaman kung sino ang mga anak niya. Kaya nga sa pamagitan ng kanyang salita, malalaman natin kung sino ang mga anak. Bakit ang mga anak nagre-response ito sa kanyang salita? Bakit? Before the foundation, bahagi na siya ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng Episo, mayroon mga taong itinalaga ang Diyos before the foundation of the world na mga hinirang niya. Kaya nga ang mga hinirang lang talaga ang pwedeng makalapit talaga sa Diyos Hallelujah. Kasi yung mga hindi pinili, mga kapatid, i-reject nila ang salita ng Diyos. Bakit hindi sila bahagi? Kahit anong pagduldulan mo sa salita ng Diyos, ini-ignore lang ito. Bakit hindi sila bahagi? Yung mga bahagi ng Diyos, yan talaga ang nagre-respond. Una yan, medyo tulala lang yan sa tabi. Hindi natin alam, isa pala sa mga anak ng Diyos na hinahanap natin. Praise the Lord. Kaya ang Diyos ang ating papurihan. Hindi yung ating mga gawa, mga kapatid. So, salamat sa gabing ito, mga kapatid sa Panginoon. So, maganda pa sana pag-usapan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos, alam niyo kung bakit hindi ito nagsasawa sa pag-ibig. Dahil yung salita kasi, yun kasi yung kanyang pagkain. At hindi ito pwedeng mapanis na pagkain na ito, mga kapatid. Dahil yan ang ating pagkain na sariwa palagi. Hallelujah. Kaya nga ako nung araw, hindi ko naman ito ginusto. Alam mo mga kapatid, hindi ako mahilig. Hindi ako nakapag-aral. So, low profile lang. Di nga ako marunong gaano magbasa, magsulat. Pero noong
natuto ako magbasa ng kasulatan, Praise the Lord. doon ako nagtataka. Bakit naunawaan ko ang mga salitang ito? Kaya sabi ko sa Panginoon, napakapalad ko Lord na nakaunawa ako sa salita mo. Amen. Kung tutuusin, marami akong nakikita na mas mga marurunong sa akin. Bakit hindi mo ginagamit dito? Ang ginagamit ng Diyos, mga wala halos mga aral. Amen. Nakita niyo sa mga kasulatan na ito, ang 12 apostol, si Pablo lang yata ang edukado. Si Lucas, Matthew. si Mateo. Yung daris noon, karamihan noon, mga walang aral. Si Pedro, si... Oh. So, walang mga aral. Doon ang Diyos nangungusap sa mga taong walang mga halos, parang hindi ba mahalaga sa lipunan. Hindi mahalaga sa mundong ito, pero mahalaga sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, hallelujah. I hope na tayo nakaintindihan, mga kapatid. So, tayo magsitayo. Hallelujah. Glory to Jesus. So, to be continue to. Kung bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon.